Kung ang titignan natin ay ang kalagayan natin, hindi mo makikita kung yan talaga ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Ang lahat ng ating kinalalagyan ngayon ay resulta lahat yan ng ating paglakad kung sa Kanya man o sa anuman ating naisip lang. Amen. Lahat na kung ano ang kalagayan natin noon, it has something to do doon sa mga bagay na dinesisyon natin, sa mga bagay na ginawa natin sa ating buhay. Amen? So kung ang ginagawa natin noon ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi tayo makakarating doon sa kalooban niya, sa ating kinalalagyan. Eh di ba ang Diyos ay makapangyarihan? Eh di ba ang Diyos kaya niyang gawin lahat? That's true. If you will just believe, kaya niya talagang gawin lahat. If He called you to be on that path, huwag mong tanggalin doon o huwag kang lumihis ng direksyon. Because that's the way of God for you to success. It might happen or it will happen, but it might take time. Kasi lumilihis tayo doon sa atin pong kinalalagyan o sa atin pong direksyon. Lagi niyo po naririnig sa akin ito, tandaan niyo po, hindi po masama na ilagay natin sa kamay ng Diyos ang lahat. Talagang yun naman ang dapat nating gawain. Tama po ba? Whether we are full of hope or whether we don't see hope at all. Kailangan nating ilagay talaga sa lahat, ang lahat sa kamay ng Panginoon. Because He alone knows kung saan tayo dapat pupunta at kung anong dapat nating gawain, anong dapat nating desisyonin sa buhay. Even me, I do not know kung mayroong lalapit man sa akin, I'm not really sure kung yan ang dapat gawain ng Panginoon sa buhay unless we talk heart to heart. And I can say, if that is the will of God sa ginagawa niya o sa kalagayan niya ngayong panahon na ito. Not because I am God, but because the Spirit of God is in the midst of us. Alam niyo po yan, leading us and guiding us and revealing to us what's going on sa buhay ng tao na ito. Amen. Definitely, kung hindi maayos ang kalagayan mo ngayon at alam mo na hindi yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. And the dangerous thing is yung sinasabi mo na yan talaga ang gusto ng Panginoon sa iyo. That's the dangerous thing. Na sinasabi mo na sa buhay mo na alam mo na wala na nangyari at sinasabi mo, Lord, alam ko ito ang gusto mo sa buhay ko. No, that's not what God wants sa iyong buhay. God wants you to always have victory. So hindi po kung meron tayong pananalapi o wala tayong pananalapi, meron tayong karelasyon o wala tayong karelasyon, may trabaho tayo o wala tayong trabaho, buong pamilya o hindi buong pamilya, ang kalooban ng Diyos ay wala sa mga resulta. Nandoon sa ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. At yung ginagawa natin sa araw-araw ng ating buhay, yun ang magbibigay ng resulta. Kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, I'm sure your destination ay doon sa kalooban ng Diyos. So unang-una, ang gusto ng Panginoon sa atin, the ultimate or the universal will of God, if I may call, is for us all to be saved. Kung sasabihin sa akin, ano ang will ng Panginoon? Ano ang gusto ng Ama? Na ang lahat sa atin ay maligtas. Pero hindi siya natatapos doon. Ang gusto niya, sa araw-araw, hindi lang resulta, kundi sa araw-araw ng paglakad natin sa ating buhay, hindi lang yung pagsumapit na ang gabi, makikita mo kung ikaw ay masaya o hindi. Hindi lang yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung paano dadaan ang araw na ito na meron bang pakikipag-ugnayan sa Kanya, na tayo ba'y tumatayo sa ating pananampalataya at higit sa lahat, nararamdaman natin ang victory ay nasa atin. We're not losing hope. Amen? Amen? Kahit na minsan, di mo na nakikita kung may mangyayari pa ba sa sitwasyon na yan. But remember, amen, God is never too late. Patay na si Lazarus. Sabi ng Panginoon, no, he's sleeping. Amen? For the other people, o sa mga ibang tao, maaaring anuman ang pinagdadaanan natin, walang pag-asa. But I'm telling you, God is telling you tonight, hindi yan dead dreams. Anong kailangan mong gawin sa natutulog? Gisingin mo lang.
buhayin mo ulit. Amen? At pagkagising na, anong dapat niyang gawin? Bumangon sa higaan, siyempre. Amen? Meaning, execute again that dream of yours. Don't lose hope. Glory to God. So God's will can be also translate as desire and desire as purpose. So the universal will of God for men or for mankind is to be saved and reconciled to Him. So lahat tayo ay ligtas. At yun ang universal will ng Panginoon sa mankind. That's why He gave His only begotten Son, so whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Amen? So tayo ay may buhay na walang hanggan. Pero, hindi lang yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sa bawat isa sa atin, dahil hindi pare-parehas ang ating pinagdadaanan, hindi naman pwedeng lahat tayo ay maging doktor. At pag sinabing naging doktor ka na, yun lang ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Narating mo. Paano kung gusto mo maging doktor, pero naging konduktor ka? Kung ang kalooban lang ng Diyos sa'yo ay maging doktor. Kung ganun ang kaisipan natin, can I say, you will never experience the will of God in your life. Can I say that? Kasi hindi ka naging doktor. Naging konduktor ka. So kung ang gusto ng Panginoon sa'yo maging doktor at hindi mo nakuha yon, so wala ka sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? So paano na yung tao na yon? So hindi na siya makakapunta sa kalooban ng Panginoon. Kasi tinitingnan natin na ang kalooban ng Diyos ay nandun lang sa mga resulta ng pangyayari ng buhay natin. You cannot control the result, but you can always control the process. So ang gusto niya sa atin ngayon, bawat isa, hindi pare-parehas ang pakipag-ugnay ng Diyos sa atin. Kasi hindi pare-parehas ang ating pinagdadaanan. Hindi ko naman po pinagdadaanan ng naghahanap ng trabaho na araw-araw dumudulog sa Panginoon. Hindi ko po nararanasan yon. Sasabihin ba natin na sila ay wala sa kalooban ng Diyos kasi wala silang trabaho at ako'y may trabaho? Amen? So hindi mo makikita sa kalagayan ng buhay. Makikita mo ang kalooban ng Diyos kung paano mo dalhin ang mga sitwasyon mo sa buhay. Amen? In 3 John chapter 2 verse 1, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Beloved, I pray that you may prosper in every way. Amen? That your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. So napakalinaw po ng salita ng Panginoon na nais niya sa bawat isa sa atin. Beloved, I pray that you prosper. Paano kung salat ka sa pangangailangan? Paano mo masasabi na ikaw ay prosperous? Paano to? Hindi ako prosperous dito sa area ng buhay na ito kasi wala naman pagkain sa aming hapagkainan. Let's say mga bagay na ganoon. But don't you know, meron man yan o wala, you can still be prosperous from the inside. Amen? So, hindi po kung ano yung nakikita natin, kung hindi kung paano natin dadalhin ang bawat nakikita natin. That's why the Bible says, I pray that you may prosper, because you may not. Hello? Amen? In every way, that your body may keep well, as I know your soul keeps well and prospers. So wag natin isaalang-alang. Malinaw po ito. Kung bibigyan ko lang ng kaunting paliwanag, ang sabi niya, wag mong isaalang-alang ang iyong kaluluwa para lang sa kapakanan ng iyong katawan. Oo, gusto kong managana ka sa iyong pangangatawan, magkaroon ka ng maayos na pamumuhay, mga damit na gusto mo, maayos na sasakyan, maayos na bahay. Pero, kailangan ng soul mo din na nanagana. Dahil yun ang panalangin ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi lang ang katawan natin, na ibibigay mo lahat sa katawan mo, pero ang soul mo, saan papunta? Distraction. Amen? Bakit ganoon? Bakit ito ang panalangin niya? In John 10:10, the Bible says,
Alam niyo po ito. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Yan pong tatlo na yan, lagi kong binabanggit, hindi po nagkamali ang Holy Spirit. To steal and kill and destroy. Ano pa ang sisirain mo kung patay na? So kaya naniniwala ako that we are composed of three. The soul, spirit, and body. Amen? Kasi sa atin pong buhay, unti-unti yan to steal. Ano ang nanakawin niya sa atin? Our trust in the Lord. Our confidence in the Lord. Alam niyo po, nung bago ako mananampalataya, when I received Jesus in my life, I can still remember that. Talagang walang imposible sa akin. Hindi dahil kaya kong lahat gawin. Alam ko na ang Diyos, kaya niyang gawin lahat para sa akin. Pero ang tanong ko, nasa kalooban ba tayo ng Panginoon? Amen? Amen? And have it in abundance to the full till it overflows. Amen? Till it overflows in abundance. So kung tatanungin niyo ako, universal sa ating lahat, anong kalooban ng Panginoon? Ikaw ay maligtas. Pangalawa noon, na ang buhay mo ay may pananagana. Saan? Sa kalagayan lang ba sa buhay? No! How you live your life. It's not the result of life. It's how you live your life. Are you living in abundance? Are you abundant in strength? Are you full of patience? Are you full of hope? You are rich. More than Bill Gates. Amen. Because you have all you need. Amen. In Christ. So ang sabi ng Panginoong Yesus, I came that they may have and enjoy life. And I thank God that He came to my rescue. I don't deserve it. I said a lot of things about Him that is not really good. I even question His existence. Oh, talaga pa? Yes, I even question His existence. But He's so gracious. That's why when you see na ikaw yung pinakamasama sa lahat ng masama, sa sarili mong interpretasyon, you will appreciate the grace of God. Do not compare yourself with other people just to see kung gaano tayo karumi noon. Amen? Meron tayong mga sari-sariling mga pinagsiswimingan na putik noon. Amen? But God is so gracious. That's why when I know that God already, alam niyo po yon, from darkness, He took me from darkness and delivered me to His marvelous light. I don't want to go back in that darkness. Amen? Ayoko na dun sa karumihan. Why is that so? Because I want to be in the will of God in my life. Kaya wag natin sabihin na, pag nagkatrabaho na ako, yun ang will ng Panginoon sa akin. No. Yun ang resulta ng paglakad mo sa will ng Panginoon sa iyong buhay. And when you know that, walang mahirap. Hindi mo na sasabihin na, pambihira itong kasama ko na to. No, Lord, yun nga mga bagay na yun, kinaya ko, Panginoon, dahil kasama kita. You will change these people around me. Until God will tell you what to do. Because sometimes when you cannot handle it, God is so gracious na sasabihin niya sa atin, okay anak, you cannot do it pa eh. Okay, I allow you. If you want to go, go. I will protect you. I will still get your back. Nakukuha po ba natin? That's how God loves us. Woo! So God wants the best for us. So He accomplished things for us. Tandaan po natin to. So we can be at our best and live our life to the fullest. Ulitin ko po. Dahil hindi natin kayang gawin, dahil meron pong sumisilo sa atin na kaaway, and you have no match with the enemy. But because Christ is in us, that's only the way that we can be greater than the enemy. The Bible says, greater is He who is in me than he who is in this world. Amen? You become greater in power over the enemy, not because of your own strength, but because of the one who resides in you. And who's that? The Holy Spirit in us.
Amen? Kaya nasasabi natin, no, I'm stronger than you, enemy, because the power is not coming from your own strength, but from the strength of the Word of God sa ating pong buhay. Amen? So ang ginawa ng Panginoong Yesus, for us to have this life to the fullest, ang ginawa po niya, He accomplished things for us so we can be at our best. Yung naituro ko po noon, ang sabi ko nga, your identity. Nung narinig ko po ito, lagi ko sinasabi sa inyo, we are not human doing, but we are a human being. For you to become a human, you don't need to do anything. Because you're not a human doing, but you are a human being. Your being itself is already human. Clear po ba yon? Amen. So, ang ginawa ng Panginoon para sa atin pong lahat ay magkaroon tayo ng bagong nilalang. And that's new creation. When we live in that new creation, we are at our best. The best version of you ay yun lang, nandoon ka sa tinatawag natin na bagong nilalang kay Kristo Jesus. Amen? So in Luke 22:42, tignan po natin ang will ng Ama. Now, susuriin lang po natin. Ang sabi ni Jesus, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet not my will, but always your will be done, or yours be done. So it's clear that the will of the Father is to drink that cup that He intends for Jesus. Amen? Na inumin po yung baso na yon o lalagyan na yon na ibig sabihin nito yung kamatayan niya sa cross. Amen? Ang sabi niya, Lord, kung willing ka lang, kung gusto mo lang, kung i-desire mo lang, Ama, tanggalin mo na to. But again, not my will. The will of Jesus, because that moment, hindi ko lang po ma-explain sa inyo lahat ito for the sake of time. Kung babasahin niyo po yun, nanginginig po sa takot ang Panginoong Yesus. The fear is trying to subdue Jesus. He even sweat blood. And you know, kapag ganun ang kalagayan mo, marami ng komplikasyon sa iyong katawan. Because of the stress, because of the anxiety, and all this pain ay nadaanan ng Panginoong Yesus upang sa ganon, makishare siya sa pain na meron tayo. That's why I'm always telling you, if there is someone who can understand exactly kung ano nararamdaman mo ngayon, it's only Him. Sometimes, the level of your pain na meron ka, even you cannot explain it how deep it is. Amen? But God knew. Kung alam niya din ang sagot. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, Lord, not my will, but your will. So anong will ng Father? To save us all. The will of the Father is to sacrifice Jesus for us to be saved. Nakuha niyo po ba? So namatay po ba sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Yesus? Amen. Kasi yun ang will ng Ama. Ang sabi pa niya, hindi nila kinuha ang aking buhay. Sabi niya, the time come that I need to give up my life. Walang kumuha nun because no one can take it away. But, ano pong ginawa niya? He offers it sa ating lahat. He died on that cross for you and me. Bakit ganoon? Because only at the cross that the forgiveness of sin ay pwede pong mangyari. Only at the cross that our sickness and diseases can cease sa ating pong buhay. Amen? Na doon lahat magwawakas. Ang lahat ng mga pangit at ang maganda ay doon lang po mag-uumpisa. Tingnan mo ang katabi mo. Pag yan ay tumanggap kay Kristo, nag-umpisa na ang maganda sa Kanya. All He's asking is, walk in His Word sa buhay mo araw-araw. Amen? So kaya sabi ng Panginoong Yesus, not my will, Lord, but your will be done. That's the love of Christ for us all. That's why in Hebrews sabi niya, for the joy that set before Him, He endured the cross. Amen? Kaya sabi niya, for the joy that set before Him. It is His joy
to fulfill the will of the Father. But because of being human, he was tormented by the enemy with this anxiety, depression, kung tutuloy pa ba siya sa cross. That's why 3 times he pleaded, right? Also, Saul pleaded 3 times. Also, Peter 3 times. So, anong ibig sabihin ng 3? Hindi ko po alam. Nakita ko lang 3 times. Amen? Ibig sabihin ng Panginoon sa atin, maaring hindi ka magkamaling minsan lang. Pangalawa, pangatlo, it doesn't really matter. What really matters to Him is that every day of your life, you will choose to obey His word. Amen? Life and death, I present to you this day. Cursing and blessing. And He said, choose life. Jesus is the way, the truth, and the life. Choose Jesus. Kaya sa sitwasyon mo ngayon, kung tatanungin mo ngayon, what would Jesus do sa sitwasyon mo? I believe God will answer you. God will tell you what He will do with your situation. Amen? Glory to God. So Christ died for our sake. And these things need to happen so we can be at our best. Tandaan niyo po yun. And because we are already at our best, ano po yung at best sa atin? Inuulit ko na lang po yung mga preaching noon. Pero the bottom line of all these things, if you want practice what you've learned, that's amount to nothing. Kung hindi po natin ipapamuhay yung ating mga narinig, ang ating mga natutunan, yan po ay kasing halaga ng wala. Amen? So, and because we are already at our best, ano po yung ginawa ng Panginoon sa atin? Sa ating po new creation, we are an overcomer, we are victorious, conqueror, favored, allies of God. Meron pa po, marami pa yan, pero hindi natin pwedeng isa-isahin. You are the subject of His love. Amen? The ultimate purpose of God is to love you and me. And our ultimate purpose is to allow God to love us. Akala natin is to worship Him. The ultimate purpose why you and me exist is to allow God to love us. And when you allow that, that's your worship. Hello? Hallelujah. So we have what it takes to live the best life because we are in our best version of ourselves. Amen? So, because we are at our best, ganito lang po kasimple yan. Our action should match who we are. Tama po ba yun? Kailangan ang ating po mga action o paggawa sa buhay, it should match who we are. Kailangan nagtutugma kung sino tayo. Kung tayo po ay worshiper, sino po ang worshiper dito? Kung tayo po ay worshiper, pag may pinagdadaanan tayo, hindi worries ang lalabas. Kung hindi worship. Because we are worshiper. So it should match who we are. The action, kung ano lumalabas sa ating bibig, kung ano ang ating mga iisipin, because you can all choose all those things. Pwede mong piliin kung ano isipin mo, pwede mo rin piliin kung ano sasabihin mo, lalo na pa kung ano ang gagawin mo. That's why I'm telling you, you have much control in the process. Okay pa kayo? Tuloy pa natin? Amen. So we are made the best. We did not become the best because of what we have done. Hindi tayo naging the best version dahil sa ginawa natin. No, because Jesus did all the things para sa atin po. He's the one who died on the cross, paid for our sin, and all those kind of curse sa ating pong buhay. He redeemed us from the curse of the law. Amen. And the law, the result of being cursed sa law, ano po yung result? Ikaw po ay mabubuhay
sa kakulangan. Laging hindi sapat ang magagawa mo para sa Panginoon. Tayo po ay niligtas na doon ng Panginoong Yesus. So we are made the best. You should act upon who we are, and the result, for sure, is the best. Amen po ba? So our spirit is totally fine. Wala pong problema sa ating spirit because it came from God. Amen? So wala po yung bahid na kung alam niyo po na nag-a-agreean sa world. Hindi po. Because the Spirit always leaning doon po sa Word ng Panginoon. So our spirit is fine. Our soul needs to align with our spirit. So kailangan ang ating soul ay ma-align sa spirit. So kung ano sinasabi ng ating spirit, ay kailangan po ang soul ay mag-decide na i-align niya doon ang bagay na gusto niya mangyari sa buhay natin. Hindi mo pwede sabihin sa akin, wala akong espiritu. Because the real us is not the soul, is the spirit. We are a spirit being, amen, with a soul living in this body. Kaya nga nung wala ang spirit, humihinga ka, pero walang buhay. But when the spirit naging buhay po ulit sa atin, when we receive Jesus sa buhay natin. Because ang sabi po niya, di ba, you must be born again in spirit. Not, sabi niya, not by human descent, but born of God. Amen? So maliwanag po yun. Hindi po magagawa ng tao yung bagay na yun. Tanging ang Diyos lang makakagawa noon. That's why it's not a religion. It's an event in our life that we need to experience. Pag hindi mo pa naranasan na ikaw ay nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, you miss the very important thing sa iyong buhay. Amen? But thanks be to God, we all experience that. We receive Jesus in our life, and now we are alive in spirit. So our spirit is fine, but our souls, the sarx, S-A-R-X. Kaya makikita niyo po sa mga ibang sulat sa Bible, ang sabi niya, and your soul is being saved. Not because your soul is stand to go to hell. No, that's not what it meant. Ang sinasabi niya, being saved because it being changed every day, being transformed every day by the Word of God. That's why sinasabi niya, being saved. Being meaning yung term na yun na being saved, it's a present perfect tense. Tama po ba? Nangyayari siya, kasalukuyan. Amen. So, tayo ay saved. Our spirit, now our soul needs to align with our spirit. And our body, for sure. Hindi yan tatanggi. It will just take action what your soul will dictate. Pag sinabi po ba ng soul natin na umawit ka sa Panginoon, sasabihin ng body mo, no. You will sing for sure. Amen? Because our soul consists of mind, will, and emotion. Amen? So mind, will, and emotion. Ang ating kaisipan, ang ating desire, the will, yung gusto natin, ang ating kagustuhan, yung gusto natin mangyari sa buhay, and emotion, ang ating pakiramdam. So nandyan yan lahat sa soul. Amen? Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. So the one in charge, ang in charge sa buhay mo in this earth, no other than your soul. Your spirit is alive. Kung pwede kong tawaging vlogger, influencer sa buhay mo. The world is alive. Your body is alive. Vlogger din yan. Influencer din yan. But your soul is the one who will decide sino ang susundin ko. Mahal ko, o mahal ako. So the one in charge should acknowledge and understand who we have become. Yun ang kailangan maunawaan ng ating soul kung sino tayo. At tayo, gaya ng binanggit ko kanina, tayo ay bago ng nilalang. Tayo ay na kay Kristo Jesus na. Sabi natin kanina, in Christ alone. Amen?
Ang victory natin, ang source of strength, ang source of hope, nasa Kanya lang. Why? Because the new nature that is in us cannot live apart from Christ. That's why He said, apart from me, you can do nothing. It's just saying, even if you will gain the whole world, apart from Him, that would equals to nothing. No value at all. Amen? That's why when our soul is in charge and understand and acknowledge who we have become, ito po yung sabi ng Romans 12:1-2 sa atin. I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies. So therefore, kung ikaw ay magde-decide, hindi lang yan basta nangyayari. Hindi basta nangyayari ang mga bagay na pagbabago sa buhay natin if you won't decide about it. Amen? So to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy. So paano ito magiging holy? When what you are doing is coming from the holiness of God. And when did you become holy? When you receive Jesus in your life, you become holy already. You're not becoming holy on what you will do, but you become holy because you receive Jesus in your life. So paano mo ngayon isasabihin sa Panginoon, inaalay ko lahat sa Panginoon, when you are leaning on the finished work of our Lord Jesus Christ? Amen? Holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is what? Your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Wow! The moment na nag-decide pala ako na, Lord, okay Lord, ano man ang pagdaanan ko, susunod na ako sa gusto mo. Amen? Nangyari yung mga bagay na yun. That's why I'm thankful for all the people na dumaan sa aking buhay in this ministry. Nandyan man sila o wala sila, I'm very thankful sa mga buhay nila because nakita ko ang purpose ko na ginagawa ng Diyos sa buhay ko because of them. Amen? Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, makita mo lang ang kabutihan ng mga pangyayari sa buhay mo, sasabihin mo, walang sayang. Walang tapon. Because God is good. Pero yung dalawang magkapatid sa Bible, kilala nyo? Hindi binanggit ang pangalan eh. So ang sabi ng ama, pumunta ka nga doon. Ang sabi ng panganay, yung unang anak, ayoko. Amen? Yung pangalawa, sabi niya, pupunta ako. So lahat yon nasa thought pero walang action. So what matters to God ay hindi yung initial na sagot mo. What matters to Him, if you will walk in obedience. Not think in obedience, but to walk in obedience. So ang una, ang sabi nung pumunta, ang sabi ng pupunta, hindi siya pumunta. At ang sabi ng hindi pupunta, siya naman ang pumunta. So ang sabi ng Bible, sino ang kinoment niya? Yung sinabi niyang, hindi ako pupunta, pero pumunta. Amen? Dahil merong pagsunod. So it's a decisive dedication of your bodies, presenting all the members and faculties as a living sacrifice. Hindi po buhay na pagpapasakit. So yung sacrifice ay hindi po yung tinatawag natin parang paparusahan mo. Hindi po sakripisyo ng pag-ibig. No, hindi po ganoon. Ang ibig sabihin nun, a living sacrifice, buhay na handog. Kapag buhay ka, may pakiramdam ka. Kapag nag-worship ka sa Panginoon, hindi patay. May pakiramdam. Merong emosyon. Amen? So kaya kapag nandoon tayo, naiiyak tayo, pumapalakpak tayo, masaya tayo. Bakit? Kasi meron kang emosyon. Amen?
Kaya nga pag naunawaan natin yung mga sinasabi ng kanta, lalo tayong nagiging, alam mo yun, yung ating pakiramdam ay nai-inline sa damdamin na meron ng Ama. Amen? At ang sabi niya, ito rin ang yung spiritual worship. So, ibig sabihin, ang buong pagkatao mo. Pero sino ang nag-decide? Decisive dedication, it's your soul. It's your soul. Siya ang magde-decide kung ipipresent mo ang iyong body. So, nandun ba siya? So, worship na ng body yan. At worship pa ng spirit. So, kaya po binanggit dyan, do not be conformed to this world, this age. So, ang pagko-conform po, ang sinasabi niya dyan, hindi lang yun sa isip. Nang sinasabi niya pagko-conform dyan, ay kung ano ang ginagawa ng mundo, ginagawa mo na din. Hello? Amen? Do not conform to this world or this age. Fashioned after and adapted to its external superficial customs. Ang sa ibang version, sabi niya, do not get well fit. Yung parang, alam mo yan, pagka sanay ka na, by default. At pag sanay ka na, palagay ka na. Pag ako po ay bumibisita kung saan man bahay, let's say kina Ernie, dahil sanay na ako doon, kina Brother Jan, sa mga Bible study na, dahil sanay na ako doon, ayan, may sarili akong upuan sa kanila. Kina Ernie din, meron ako sariling upuan. Why? Palagay na palagay ako. Sanay na sanay ako. Hindi na ako nagtatanong, pwede ba umupo? Pwede ba ano? Akin ba yan? Hindi. Amen? Because I'm accustomed to it. Pagdating ko doon, alam ko nang gagawin ko. Papasok ko ang tsinelas ko hanggang sa loob, hanggang dito, tatanggalin ko. Alam mo na. Bakit? Sanay na sanay. Ito ang sinasabi sa atin. Do not be conformed to this world. Hindi lang yun pag-iisip. Ginagawa mo na. Kapag dumaan na ang problema, ano gagawin ko? Parang, happy birthday to you. Hindi. Nanginginig ka na, hindi mo na alam, nagpapanik ka na. That's the custom of this world. Do not conform to it. Do not act as one of them. Amen? Amen? And you will see, that's the will of God sa buhay mo. Hindi pa nangyayari yung resulta, pero nilalakaran mo na ang kalooban ng Diyos. So, sabi niya, superficial customs. So, ibig sabihin, hindi totoo yun. Superficial lang. Amen? But be transformed. Sabi natin, transform. Change by the entire, sabi natin, entire. Renewal of your mind. Bakit ganoon? By its new ideals and its new attitude. Bakit kailangan mabago ang kaisipan? Because you won't agree doing this thing na yung sa ating sarili na buong kusa at buo sa iyong loob without you understanding it. Without you understanding what you are doing tonight, hindi mo na nanaising ulitin pa to. Pero pag naunawaan mo, your soul will always decide, doon ako. Because dito, sa lugar na ito, correct me if I'm wrong, kung baka ako lang yung nakakaranas ng ganoon. Ngayon, ano man ang problema mo, ano man ang pinagdadaanan mo, I can guarantee you are seeing hope, right? You are seeing that nothing is impossible, right? Why? Because you are in the will of God. That's why when you walk in the will of God, nakikita mong walang imposible. Nakikita mo na hindi pala yaman ng mundo. Hindi pala yung mga bagay na nais ko lang upang masabi ko na, Lord, salamat sa kalooban mo. No. Every single second of your life, you can be in the will of God. Nakukuha po ba natin? So how you act in every situation that you have. Are you conforming to the world? Or you're trying to renew your mind and to conform with the Word without the L. Amen? So that you may prove, sabi natin prove,
for yourselves what is good and acceptable and perfect will of God. When your mind has been renewed and you are now walking doon sa gusto ng Panginoon sa'yo, you eventually discover, oh Lord, hindi naman pala yun yung pangarap mo para sa akin. Why? Because God is directing now your every step. Sometimes, what is good for them, na good din para sa'yo noon, now, it's not. I'm not saying na hindi maganda, but because God called you for a specific purpose in your life. But I want to tell you these things. Maybe we are so confined with all these kind of things sa buhay natin. And then one day, you will just realize, hindi pala ito yung pinaka-importante. Because the real thing na important sa buhay natin is to be a blessing. Amen? Even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Even the thing, yung mga bagay na nakikita mo na ngayon na, oh Lord, ito talaga ang gusto mo para sa akin. Perfecto ito sa akin, Lord. And so once we understand, we will be able to take action. That's why in 1 Thessalonians 5:16, 18, so hindi natin magagawa yung mga bagay na ito without understanding who we are in Christ. Pipilitin mo to. Ang mangyayari kapag wala kang understanding about who you are in Christ, lahat ng mga bagay na ito na babasahin ko ngayon, ang mangyayari sa atin, pilit. At pag pilit ng pilit, namimilipit na. Ayaw na natin na gawin pa yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi ang gusto ng tao, pag may ginawa, may makikita. Correct nyo ako kung mali ha. Pag may ginawa tayo, nag-apply ka nga lang eh. Gusto mo, tawagan ka eh. Kasi may ginawa ka. So pag ang tao may ginawa, gusto niya agad may makita. That's why when we understood who we are in Christ, what we have become, na tayo po ay hindi na katulad ng dati. Tayo po ay binago na ng Panginoon sa atin pong kaloob-looban. And our soul now is the one who will decide. So sino ang babaguhin mo? Ang soul, of course. So yung pagpunta nyo tuwing Bible study, tuwing ating pong pagsamba, you're hearing the word. And this is not my word alone. Kaya hindi nasasayang kasi hindi ako ang pinupuntahan nyo. Hindi yung nagsasalita ang pinupuntahan nyo. Ang gusto yung marinig ko anong sasabihin niya sa inyo. Ako gusto ko marinig ngayong gabi kung ano sasabihin niya sa akin. Ang sayo nyo naman, kayo lang ang tatanggap. Gusto ko rin tumanggap sa Kanya. Amen? That's why I believe I will receive tonight. And I'm receiving it actually. Lalo pa ako na-encourage to walk in His Word. Hindi ganun ka-easy. I just need to decide. Rejoice always. The Bible define it always. Sa lahat ng panahon. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Diyos. Pero kung gagawin mo ang mga bagay na ito, na hindi taos sa iyong puso, amen, pipilitin mo lang ang iyong sarili. Hindi ka totoong magiging masaya. Hindi mo rin magiging habit yung lagi ng nakikipag-usap sa Kanya. Amen? So kaya wag natin pong baliwalain yung pakikinig. Because faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Be happy. Saan? Saan po? In your faith. Kaya kung hindi ka magiging masaya sa buhay na pinili mo, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, gusto kong maging Kristiyano, pero ayokong mamuhay bilang Kristiyano. No, that can't be. Amen? Hindi po pwedeng maging ganoon. Kaya ang sabi diyan, be happy in your faith. Are you happy sa iyong pinaniniwalaan? Happy po ba tayo sa ating pinaniniwalaan? Ang sabi ng ating pinaniniwalaan, kapag tayo dumadaan sa problema, ano punta sabi niya? Consider it pure joy. That's our faith. Now tell me, you're happy? Oh, yan ang gusto natin. That's the spirit. Gusto natin, tayo'y masaya lagi. Be happy in your faith and rejoice and be glad-hearted continually.
Be glad-hearted. Amen? Tayo ay may kagalakan sa puso. Alam niyo po, ang kagalakan, makikita yan sa mata. Eyes cannot lie. Pag na-offend mo ang isang tao, kahit sinasabi pa niyang okay lang, tingnan mo sa mata. Alam na alam mo, offended yan. Yung iba naman, pag binigyan mo na regalo, halimbawa, okay lang, pero yung mata talaga nagtutwinkle. Alam na alam mo, masaya yun. Kunyari lang na hindi. You can fake your emotion, but your eyes cannot lie. Amen? Kaya maalam na alam mo kung glad-hearted ka o yung tao, makita mo pag nagkaano yan sa Panginoon. So ang panalangin natin, Lord, I thank you. Your word says, you will never leave me nor forsake me. Lord, I thank you. Ang sabi mo, Lord, I have the Holy Spirit in me and I have the fruit of the Spirit. That's prayer. So yung prayer na yon na kino-confess mo, yung prayer na yon na binibigay mo sa Panginoon, alam mo ano nangyayari? Bumabalik yun sa'yo. Don't you know that the word is like a boomerang? Kaya mag-ingat tayo sa ating word. Ano man ang pakakawalan mo, gaganap at gagawa yan sa buhay mo. Pero kahit may pinagdadaanan ka, Lord, alam ko matatawag ako ngayon, walang tumawag. Pero dahil expectant ka the whole day, iba ang pakiramdam mo, right? Kahit hindi man mangyari, oh Lord, walang tumawag ngayon, ibigay ko nga yung number ko sa kanya para tawagan ako. Na-joke lang yan. Bukas, gano'n na naman. You're always expectant. Amen? Ang lagi sinasabi ko doon, hindi, alam mo yan yung, at least you are one step closer. Right? You are one step closer doon sa pinapanalangin mo. Don't stop agreeing to the Word of God that God has a plan for you. That God always wanted the best for you. That's His Word. Not really specific word, but the thought is nandoon. Kaya pagka naiinis ka na, Lord, salamat. Kung wala yung nakakainis na tao na to, hindi ko malalaman matiisin ako. Amen? Lord, salamat. Kung hindi ako pinuprovoke nito, hindi ko malalaman na meron na akong patience. Lord, salamat. Kung hindi lang ako tinawag na pangit noon, hindi ko pa malalaman that I'm created so beautiful in your sight. Amen? So everything that's happening to you, you can always be at the will of God. So alam na po natin ang will ng Panginoon. The will of God is to stand in His Word in every single second of our life. Ano man nangyayari sa iyo. Tapos ang sabi po in verse 18, thank God in everything. In everything. No matter what the circumstances may be. Ano man ang meron tayong pinagdadaanan. Be thankful and give thanks. Hindi po ba, let us be true to one another. If you don't understand the plan of God in your life, if you don't understand what you have become, I'm telling you, gagawin mo yung mga bagay na ito na hindi ka masaya. Gagawin mo yung mga bagay na ito na meron kang takot, na baka kung hindi ko gagawin to, iba yung mangyari sa buhay ko. Hello? Wala ka sa kalooban ng Panginoon pag gano'n ang ating nararanasan. Word na niya, wala pa ako sa kalooban niya. Yes, I'm telling you, hindi ito ang gusto ng Panginoon sa atin na ikaw ay nangangamba. Pag kino-confess mo ang kanyang salita, His Word should comfort you. His Word should give you hope. Amen? Kaya ang sabi nga dyan, di ba? Be thankful in every circumstances, for this is the will of God for you, kayo, who are in Christ. Now I'm telling you, are you in Christ? I'm asking you, you are in Christ Jesus? This is the will of God for you. But please, understand who you are. Understand that the will of God, hindi yung magiging resulta ng iyong buhay. The will of God is to stand in His Word in every circumstances na meron tayo. At pag nag-umpisa tayo na ganoon, hindi mo man nakuha kung ano yung gustong-gusto mo, magugulat ka na lang, iba yung nakuha mo.
Pero yun pala ang the best sa iyo, na ni minsan sa buhay mo, hindi man sumagi yun. But because you are stepping in the in the Word of God, you're walking in it, magugulat ka na lang, Lord, salamat ha. Buti na lang, hindi ako nag-rely sa akin sariling kaisipan. Now I thank you, God, that you came that I may have life and enjoy my life and have it in abundance till it overflows. Amen? So, sino po yung nasa atin who are in Christ Jesus? Sino daw po siya? The revealer, the mediator of that will. Ngayon, clear na clear yan. Paano ka makakarating sa kalooban ng Panginoon? Only through Jesus. Paano mo malalaman na kung yan ang kalooban ng Diyos sa iyo? Look at the finished work. The finished work says, by His stripes, you are healed. Sickness and diseases are no longer your language. Amen? Jealousy, lust, all these things are not our language anymore. Our language is love. Amen? So because the revealer and the mediator of that will is residing in us, if you will just allow Him, hindi siya madamot. He will pour out Himself to you. Amen? God's will or desire for us is to align ourselves with His Word in every circumstance we face. So para sa akin po, I submit to you sa experience ko in walking in Christ. Hindi ko nakita na ang kalooban ng Diyos sa akin ay yung pagpapastor lang. Ang kalooban niya sa akin ngayon, ako'y nagpapastor na tumayo sa kanyang mga salita, anuman ang aking pinagdadaanan bilang pastor. Kasi kung pagpapastor lang at naging pastor ako, pero kahirapan lahat ang nararanasan ko, sasabihin ko sa kanya, tinawag mo pa ako magpastor. But the truth is, thank you for that wisdom that God has given me. Araw-araw sinasabi ko yun. Lord, I know, kahit ganito nangyayari, you want me to walk sa iyong salita. You want me to stand in the faith na meron ka sa buhay ko. And to tell you frankly, hindi po mahirap magpastor. Lalong hindi mahirap maging Kristiyano. Amen.